Ito ang mga bagong footage, mga kababayan, mga ka-good news. Ito makikita natin yung vertical angle niya ay yung angulo tsaka naputol yung parang connection ng dalawang tower. Ito yung isa halos mabuwal na tong isang mataas na skyscraper. Naputol yung parang bridge yung nag-connection. Ito naman yung gawang China na building na ang layo-layo lang sa Myanmar, nasa Bangkok lang ay gumuho. Nag-iisang gumuhong building sa Bangkok. Kaya diyan nakikita natin kung gaano ka marupok ang trabaho ng mga taga-communist China. Ito yan ibang anggulo. Lindo lang kasi yan dapat matutumba lang siya kung matibay. Bakit na napulbos, parang natamaan ng ng missile, di ba? Mga kababayan, kita natin yung matitibay na building natutumba lang Dito naman to halos mahulog tong magkasintahan sa ibabaw to ng roof deck na swimming pool. At merong kakaiba dito sa maya-maya. Mayroong nakalambitin na isang tao sa gilid ng building. Ano kayang ginagawa nun? Ito ito. Ayan. Ito itong inikutan ko, ayan. Anong ginagawa ng taong yan? Hindi naman yan naglilinis yan, di ba? Wala siyang harness. Nagtaka lang ako, walang nakapansin yan Bakit ganyan? Bakit nandyan siya? Ayan tao yan di ba? Bakit umakyat siya diyan? Balikan nga natin. Ayan walang nakapansin yan At ito na bumuhos yung tubig ng swimming pool sa itaas. At baka na-disgrasya ito, di ba? Hindi natin nakita Baka nabuhusan siya ng malakas na tubig yan Ayan Ano kayang ginagawa ng taong yan dyan? Baka meron siyang vlog na siya di ba, yung mga daredevil, mga parkour, yung ganyan. Makikita natin sa angle ng ng screen ng cellphone na medyo inclined na yung building. Ito lang talagang nagtataka ko, anong ginagawa ng taong ito? Ayan parang butigi. Dito naman, ito'y kuha sa China daw China. Hindi ito sa Myanmar. Kasi merong kasabay na lindol ang Myanmar sa China, pero mahina lang. Mahina lang yung sa China. Ito naman sa train yata ito, sa loob ng train. Ayan nagtaka sila bakit umuuga-uga umuuga-uga yung parang sumasayaw sila Ito yung Myanmar proper sa Mandalay. Tingnan nyo mga kababayan yung building na talagang matibay, ayan tatagilid lang siya at hindi mapupulbos. Di ba? Yung made in China ay pulbos talaga Kaya magtaka tayo, bakit napupulbos? Wala namang sumabog na bomba, di ba? Ito yung totoong matibay na mga building. Kung saan bumigay yung column, yung poste sa bandang kanan, kaya tumagilid siya, pero hindi siya napulbos. Ayan Hindi siya napulbos Hindi nga nabasag yung mga glass. Ayan yung glass kompleto pa. Kompleto yung glass niya Yung tanging tumiklop ay yung poste sa right corner. Ayan, makikita naman. Ayan Makikita bumigay yung poste. Pero hindi napulbos. Ibig sabihin, standard ang paggagawa ng building. Bumigay lang siya dahil nga napakalakas ng lindol. Ito yung sa roof deck ng swimming pool Ito yun Ito yung kanina, tumakbo na yung magkasintahan. At ito yung building na mayroong nakakapit tuko na tao na hindi napansin Walang nakapansin. Ngayon napansin natin. Gawin kong title to
Gawin kong title yung taong naka Spider-Man. Spider-Man ang tawag na lang natin dun. Ito yung moments na ano eh. Ayan no, tagilid yung mga lumang building oh. Ito sa Myanmar talaga yun. Pati mga kabahayan. Ito mga residential yata yun eh. Kaya kahit two-story ay ano eh, bumagsak. Kaya malakas. Malakas talaga siya. Pero hindi naging pulbos, di ba? Kakaiba talaga yung gawang Chinese na building, no? Kaya yun nga ang pinag-usapan ngayon eh. Ng mga architecture, yung building sa Bangkok ng China na ayan no, ito yun. Hindi pa kasi yung natapos, konti na lang ang kulang. Mantakin nyo wala pang ang load. Wala pang live load na tinatawag ang building eh. Ang live load ay yung mga kagamitan na nilagay sa building, mga tao, tangke ng tubig. Yun yung nadagdag na load sa building. Wala pa nga gumuho na, lalo na kapag may occupants na. Lalo na kapag may mga tao na nagre-renta sa building, di ba? Yung mga gamit nila katulad ng refrigerators, sala, di ba? Rice cooker, yung mga washing machine, yan ay mga live loads. Yung mga tubig, live loads yan. Kaya lalo mabuti nga gumuho ng maaga to eh. Kung gumuho yan na may mga occupants na, ang daming mamatay. Dahil sa gawang China eh. Ayan magtaka tayo bakit napupulbos. Parang tinamaan siya ng missile no. Kakahiya talaga. Ito pulbos na pulbos eh. Ayan napupulbos siya. Ito yung 30-story skyscraper na made in China sa Bangkok. Constructed by Chinese. Communist China, hindi taga Taiwan, hindi taga Hong Kong ang kumpanya niyan. Talagang kumpanya ni Xi Jinping. Ayan Ayan mga kababayan Ayan nagiging lupa na lang, di ba? Naging buhangin. At putol-putol yung mga poste. Bakit putol-putol yan? Kung matibay talaga yan, katulad nitong sa gilid nakatayo pa, di ba? Yung gumuho, napakataas pa naman. Wala pang ang occupants, di ba? Isipin natin kung meron ng mga refrigerators ang bawat unit, merong air conditioner, merong mga washing machine, mga salasit, kagamitan, di ba bibigat? Bibigat ang load ng building, yun ang tinatawag na live load. Ang dead load ay yung kanyang sariling bigat lang. Dead load lang eh. Sa kanyang dead load lang, gumuho na siya. Ang pagdisenyo kasi ng building ay tingnan yung ganitong mga forces of nature. Kung ang lugar ay bumabaha, iba rin ang disenyo niya. Kung ang lugar ay palaging nag-earthquake belt, ay iba din ang disenyo ng mga building. Kaya ang mga Chinese, hindi yata nila pinag-aralan ng lugar kung anong katastrofe ang meron palagi. Tayo lang sila tapos ang taas-taas ng building, tapos yung mixing ng simento pala ay class B. Kaya napupulbos siya. Dapat hindi mapulbos. Kaya magiging lupa eh. Ibig sabihin, marupok talaga ang masa. Hindi siya class A. Nakakahiya nga eh. Sabi ng mga ibang vlogger, nakakahiya ang China. Totoo naman. Hindi talaga sila matibay gumawa Ito naman ang temple ng mga Buddhist sa Myanmar. Ngayon lang bumagsak yung kanilang mga mga tinatawag na stupa. Yan yung mga building nila na mga cone shape, mga stupa. 1,000 of years na yan eh. Ngayon lang bumagsak. Ngayon lang gumuho. Nitong lindol na ito, ibig sabihin, ang Myanmar ay hindi raw yan palagi nililindol, sabi ng isang Pilipino doon. Strange raw sa kanila ang lindol. Kaya talagang sila na traumatized sa lindol na ito dahil first time sila naka-experience ng lindol.
na napakalakas. Hindi katulad sa Pilipinas na halos every year ay meron tayong malakas na lindol. Sana hindi na babalik yung mga lindol dito. Ito, mga 4-story building, gumuho din. Pero hindi nagiging pulbos. Yun ang ating pinagtataka sa Chinese-made na building eh. Chinese constructed building, nagiging pulbos eh. Alright, sa mga kababayan, ako'y magpaalam na. Paki-comment na lang sa ating comment section. Ito yun, no? Ito yung pagbagsak ng ito. Ito yung Chinese-made building ng 30 stories na parang tinamaan ng mother of all bomb ng Amerika. Parang tinamaan ng missile eh. Ng ballistic missile, pulbos. Alright, mga kababayan. So, paki-comment na lang sa ating, ayan na naman, no? Ito pa rin yung building sa ibang anggulo. Pulbos kagad. Grabe talaga. Sobrang rupok ng made in China. At hanggang sa muli mga kababayan, paki-subscribe sa mga bago pa lamang sa ating channel para naman medyo lalaki ang ating subscribers. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.